Mga ka-Republic, susubukan ng Barangay Ginebra na bumangon pagkatapos silang padapain ng Meralco sa kanilang huling laban. Parang masakit na sampal ng realidad ang ibinigay ng boat sa mga mag-aalak, isang 112-91 blowout loss na tumapos sa kanilang 5-game winning streak. Sabi ni Tincone, nahulog sila sa tinatawag na pitfalls of success. Ngunit hindi na dapat iyakan ang natapong gatas, ika nga. Nadapa, sige bangon agad. Ipagpag ang alikabok ng isang kabiguan at tumanda sa isa pang importanteng laban. Ngunit may katulad na misyon ang kupunang makakabakbakan nila ngayong gabi. Galing din sa masaklap na pagkatalo ang Rain or Shine, handang-handa ang Elasto Painters na ibuhos ang kanilang ngit-ngit sa Ginebra. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, marami pa ring mga Ginebra fans ang hindi makamove on. Hindi nila inakala na gugulpihin ng Meralco ang mga mag-aalak. Hindi lang basta talo ang natikman ng Gin Kings, kundi tinambakan pa sila ng Bolts 112-91. Ang masakit pa na pagbintangan pa silang sadya raw inilaglag ang laban para ilubog sa team standings ang mahigpit nilang karibal na Tok and Tex. Na inulit-ulit po natin kahapon sa ating previous video, walang katotohanan yan. Hindi ka panipaniwala na maglalaglag ng laban ng isang team na hindi pa rin nakatitiyak sa kanilang standings. Sa totoo lang, malaki ang naging epekto sa Ginebra ng pagkatalong iyon. Nalagay sila sa alanganin. Depende sa magiging resulta ng mga laro, mamayang gabi, may posibilidad na mahulog pa ang Gin Kings. Hawak na ng NLEX ang isang twice to beat bonus pagkatapos ipain ang Converge kagabi. Out na ang Fiber Xers matapos ipredict ng ilan na isa raw itong title contender team ngayong Commissioner's Cup. Dahil nadagdag sa lineup ng mga ito sina Mikey Williams at Calvin Abueva plus kinuha pa ni Delta Pineda sa NLEX si Jonel Policarpio kapalit ni Shoni Winston. Powerhouse team na rin daw ang mga ito. Ngunit ang naging malaking tinik sa liig ng Converge kagabi ay ang dati nilang player na si Shoni Winston. Ipinakita ni Winston sa sandamakmak na coaches ng Converge, ako lang naman ang sinayang nyo. Sa inyo sana ang 21 points ko. Anyway, safe na ang NLEX at ngayon ay hawak na nila ang isang win-once advantage. 3 pa ang pag-aagawan at atat na rin ang Rain or Shine na ibulsa ang isa sa 3 natitira. Matapos matalo ng NLEX, uhaw na gumanti ang mga bataan ni Yang Yao, lalo na si Jonard Clarito na nagsablay ng 2 free throw na magpapabago sana sa resulta ng kanilang huling laro. Sa 8-2 win-loss record, isang hakbang na lang din ang layo ng Rain or Shine upang opisyal na mahawakan ang twice to beat bonus. Kaya asahan na all out sila mamaya sa pangunguna ng kanilang import na si Jalen Johnson. Mamaya, unang pagkakataon ngayong Commissioner's Cup na makakaharap ng Rain or Shine import ang resident import ng Gin Kings. Hindi nagkakalayo ang stats average ni Jalen Johnson at Justin Brownlee so far. Mas mataas ng bahagya ang scoring ni JB, 28.5. Si Johnson, 24.5. Pero 14 rebounds per game naman ang ROS import, samantalang si Brownlee ay 11.8 lang. Pareho silang may average na 5 assists per game. Kaya napakahalaga na magiging performance ng kanilang mga locals mamaya sa kanilang paghaharap. Himayin natin ng konti ang sitwasyon. Sa ngayon ay relax na ang NLEX sa itaas ng leaderboard. 9-2 sila at hawak na nga ang isang twice to beat bonus. At sa 3 pang win-1 incentives na natitira, dikit-dikit ang Rain or Shine, Meralco at Ginebra sa mga nanggigigil na makuha ang pangalawang bonus. Medyo magaan ang game assignment ng Meralco sa mas maagang laro ngayong gabi. Makakatapat nila ang out ng Blackwater, ngunit hindi pa rin dapat pakasiguro ang mga bataan ni Luigi Trillo. Pwedeng pumapil na spoiler ang bossing at guluhin ang linya ng Meralco. Ngunit kung mananaig ang Bolts, mas magiging malaki ang kanilang chance sa twice to beat bonus. At ito ang isang senaryo na nakababahala para sa mga Ginebra fans. Kung mananalo ang Bolts kontra bossing at kung mailalaglag naman sila ng Rain or Shine, magkakapalit ang posisyon nila ng Meralco.
Sa magkaparehong record na 7-4, mapupunta sa ibabaw ang Bolts dahil sa winner over the other rule. At kapag napunta sa number 4 ang Ginebra, humihinga sa likod ng kanilang lieg ang Tok and Tex. Kasalukuyang may 6-4 win-lose record ang tropang 5G. Sa Martes, makakatapat na mga ito ang Magnolia na 5-5 naman ang record. Kung maitataob ng TNT ang pambansang manok at matatalo ang Ginebra sa Rain or Shine mamaya, heto na nga mangyayari na ang salpukan para sa huling upuan sa top 4. Malaki ang posibilidad, inuulit ko, depende sa magiging resulta ng iba pang mga laro. Malaki ang posibilidad ang Ginebra at ang Tok and Tex ang mag-aagawan sa huling upuan sa top 4. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Cecilia Guevara. Ingat ka dyan sa Israel. Salamat sa laging panonood, idol. At sa iyo rin, Norman Flores. Salamat at lagi kang nariyan, idol. At sa iyo rin, shoutout Merson Kabady Vlog na bumalik na sa Oman mula sa mahabang bakasyon dito sa Pilipinas. At sa iyo rin, Alessandro Mate. Better luck next game daw, sabi niya. Alam daw ni Team Con on the best. Sa iyo rin, Jimboy, shoutout daw. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, shoutout Perla Kudisal. Okay lang daw yung talo nung nakaraan. At sa iyo rin, shoutout Ninita 42. Okay lang daw, sabi niya. Hindi talaga swerte nung nakaraan. At sa iyo rin, shoutout Willie Bardahe. Ganun talaga, hindi laging panalo. Sa iyo rin, shoutout Erwin Santiago. Maraming salamat lagi sa panonood, idol. At sa iyo rin, shoutout Yam. Para daw sinadya talaga. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.